Dumaan ang mga araw at itong si Juan tamad ay nagbago. Ang dating tamad na bata ay naging masunurin sa magulang, ang dating bulakbol at tamad mag-aaral ay naging masipag na bata, ang dating puro MLLNG ang nasa isip ay napalitan ng batang punong-puno ng determinasyon sa pag-aaral. Nagtapos ng elementarya si Juan at nakakuha pa ito ng mataas na karangalan, siya ay pumangalawa sa klase at nakakuha pa ng scholarship para sa susunod na pasukan sa mataas na paaralan. Mabilis na lumipas ang mga taon, si Juan, isa ng binatilyo, nakatapos na sa high school at handa ng magtrabaho upang makatulong sa kanyang ina. Alam ni Juan na mahihirapan na siyang makapasok sa kolehiyo dahil kapos sila sa buhay kaya minabuti ni Juan na magtrabaho na LNG. Lumipas ang mga araw, si Juan ay nakahanap ng trabaho sa isang kumpanya na pagawaan ng mga parte ng sasakyan. Hindi nagtagal si Juan sa kanyang pinapasukan dahil bukod sa mahirap ang trabaho ay toxic ang kapaligiran. Toxic ang mga kasamahan na tila ba mga tagapagmana ng kumpanya at mga kanang kamay ng boss. Nagpalipat-lipat ng trabaho si Juan subalit hindi siya nagtatagal na para bang mayroon siyang hinahanap na hindi niya matagpuan bilang nangangamuhan. Isang araw, nagpunta si Juan sa isang mall upang magpalamig. Nang mapagod ito sa kalalakad sa loob ng mall ay naupo na muna ito at nagpahinga. May lumapit sa kanya at naupo malapit sa kanya, isang babae, matangkad, maganda, desenteng nakadamit na para bang yayamanan, swerte. Lumalapit na sa akin ang magandang kapalaran, pag binubuenas ka nga Enman, wika ni Juan sa kanyang sarili. Kakausapin na sana ito ni Juan upang magpa-cute dito subalit naunahan siya nito at nagwika sa kanya, Pogi, pwede magtanong, anong oras na? Dumukot sa bulsa si Juan at inilabas ang bagong cellphone na halos kabibili niya lang mula sa huling sahod niya. Miss alas 5 na ng hapon, pa-cute na sagot nito. Simula dito ay medyo hamaba ang kanilang usapan habang si Juan ay kinikilig sa loob-loob niya. Ayos, mukhang natagpuan ko na ang babaeng nagpatibok sa puso ko. Pangiting-ngiting sabi ni Juan sa kanyang sarili. Isang saglit pa ay nagtanong ang babae sa kanya. Saan ka pala nagwo-work? Nalungkot si Juan dahil wala na siya trabaho at para bang mababawasan ang pogi points niya pag sinagot niya ito. Sa bahay lang, malungkot na wika nito. A work from home, sabi naman ng dalaga. Tumango na lang si Juan para pogi points na rin. Gusto mo ba ng sideline? May alam ako kung gusto mo, tanong ng dalaga. Pwede naman, pandagdag kita. Sagot ni Juan na kunyari parang ayaw pero sa kaloob-looban gustong gusto naman dahil wala na itong trabaho. Tamang-tama may sim-inner ngayon dyan lang sa loob ng Jollibee Terrace sama kalibre kain na rin. Excited na pag-aaya ng dalaga. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Juan at sa isip nito ay pagkakataon na para magkapera at makilala pa ng husto ang dalaga dahil parang na love at first sight na siya dito. Pumunta ang dalawa sa Jollibee. Taas noong naglalakad si Juan kasama ang babae na para bang sinasabi nito sarili, ganda ng kasama ko, jackpot. Lanang sa pintuan ng Jollibee ay natatanaw na niya ang maraming tao sa isang silid nito na masayang-masaya ang mga mukha at parang excited na excited sila. May mga nagsisigawan pa sa bandang likuran ng silid ng power. Yes, power talaga. Ilang saglit pang pakikinig niya sa speaker ay nagkaroon siya ng motivation. Nagising ang kanyang isipan sa mga bagay na kaya niyang pangarapin at kayang makamtan. Nabuo ang mga bagong pangarap niya sa kanyang isipan at naging positibo sa buhay. Pagkatapos ng presentation ay eto na at kumain na silang lahat na nasa silid. Yes, makakakain na rin, sabi ni Juan sa kanyang sarili dahil gutom na eto at inabot din ng 2 oras ang presentation. Habang kumakain si Juan ay ipinakilala siya ng babae sa speaker at nagkwentuhan sila. Natapos ang mga usapan nila at nagpasya na si Juan na umuwi sa inuupahan niyang bahay dala-dala ang mga bagong pangarap na nabuo sa kanyang isipan habang nakikinig sa presentation ng magaling na speaker. Kinabukasan ay napagpasyahan ni Juan na sumali sa networking na naialok sa kanya ng babae. Agad na kinontak niya si Leia ang babaeng nagpakilala sa kanya sa mundo ng networking business. Nagkita silang muli at agad na binanggit dalaga na balak niyang sumali. Subalit kailangan niya ng pera para makasali kaya ibinenta na lang niya ang kanyang cellphone upang may dagdag sa natitira niyang pera para makasali at maumpisahan na niya ang bagong venture ng kanyang buhay bilang networker. Mabilis na dumaan ang mga araw at lumawak ang network ni Juan. Desiday daw si Juan na magtagumpay sa pinasok na networking business kaya ginawa niya lahat ang mga paraan para siya ay lumago. Uma-attend siya ng mga mentoring at trainings para lalo siya gumaling. Unti-unti ay nakita ni Juan ang paglago niya. Kumikita na siya rito at talo pa ng kita ng mga napasok sa kumpanya.
Kampante na siya sa pinasok na networkang. Subalit hindi lahat ng mga nakakasali sa ganitong business ay desididong magpursige at ang iba ay nadalala ng bug zone ng damdamin sa pag-attend ng mga business presentation. Sila ay nahype lang sa umpisa at hindi rin nagtatagal ay nawawalan ng pag-asa. Sabi nga ay hindi para sa lahat ang business na networkang, hindi lahat nagtatagumpay. Madalas ay yung mga nauunang sumali ay sila ang mas kumikita. Ilang buwan ang lumipas ay napanghinaan ng loob ang mga miyembro ni Juan at Cont na lanang din ang nai-invite nila sa kanilang networking business. Sabayan pa ng paglabasan ng samot-saring kakompetensya nito at mas murang membership fee at mas magagandang benefits sa mga miyembro. Lumiit ang network ni Juan hanggang sa Cont na lanang ang kinikita niya at hindi na kayang tustusan ang kanyang pang-araw-araw na pangangailang financial. Parang gumuho ang mundo ni Juan at sa huli ay naghanap na lang ulit siya ng trabaho sa kumpanya dahil hindi na sapat ang kita sa network niya at paubos na mga miyembro niya. Minsan may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan. Ang akala nating solusyon na sa ating kahirapan ay isa lang palang mapanlinlang na pamamaraan. Wala talagang one time big time. Ang pera ay kailangang paghirapan. Hindi lahat ng bagay nadadaan sa mabilisan. Ang pagyaman o pag-angat sa buhay ay hindi masama lalo na kung ito'y ating paghihirapan at walang ibang taong matatapakan. Ika nga ay walang shortcut sa buhay. Kailangan ay one step at a time na parang umaakyat ka sa hagdan bago magtagumpay. Ika nga, no rush, trust the process. At higit sa lahat ay humingi ng patnubay sa may kapal sa mga desisyon natin sa buhay. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at abangan ang mga susunod na mangyayari sa pangunahing tauhan nating si Juan. Saan ba patungo ang kanyang buhay sa modernong pamumuhay natin sa kasalukuyan? Hanggang sa muli, salamat!